Nang maulila sa ina ang tatlong magkakapatid, kinupkup sila ng kanilang tita. Ang problema, pati raw ang perang ipinamana sa mga bata, namay na rin ni tita. July 2019 nang mamatay ang ina ng magkakapatid na sina Christian, Christine at Cristel na si Dolores Coro dahil sa sakit sa atay. Lagi pong sinasabi kay mami na, "Mami, pagaling ka na, mag-birthday na ako. Gusto ko masaya tayo." Tapos, nung nag-birthday po ako, sabi nila, medyo nangina na po si mami. Nagsisure na nun yung mami. Nagsisure po si mami. Ang tumayong magulang nila, ang kanilang tiyakin na kapatid ng kanilang ina na si Ana Marie Malagueño. Lingid sa kaalaman ng magkakapatid, may mga naiwan palang 2 lupain ng kanilang ina. Natuklasan lang daw nila ito nang maibenta na ni Ana Marie. Ang kabuang halaga, umabot sa 1 milyong piso. Binenta niya na po yung lupa namin. Doon po napag-ano yung pera kami. Doon lang po namin na may nalaman na may lupa po pala na naiwan. Ang pera, idineposito sa 3 bank account na nakapangalan sa mga magkakapatid at tiyahing si Ana Marie. Menor de edad pa kasi sila noon. Nilagay niya lang po yung mga pangalan lang po namin. Pero po pag kailangan po namin ng pera, hindi naman po kami makapag-withdraw. Dahil kailangan daw po siya yung mag-withdraw. May diabetes ang pangalawa sa magkakapatid na si Christine, pero dahil walang panggastos, natigil daw muna ang kanyang pag-i-insulin. Ngayon lang po nararamdaman na lagi na lang po, sumasakit na po yung balakang ko. Pinuntahan namin ang tiyakin sa Bukawi, Bulacan. Sa tulong ng barangay, sinubukan naming makuha ang kanyang panig. Pero wala siya sa kanyang bahay. Wala po eh. Maya-maya pa, nakausap namin sa telepono ang kanilang tiyakin. Loudspeaker ho kayo is kukumpidahan namin kayo sa studio na doon niyo ibigay yung side ninyo kung okay lang sa inyo. Walang problema, ma'am. Okay lang to. Balikan naman natin ang kaso ng pakikipaglaban ng magkakapatid na sina Christian, Christine at Cristel para mabawi ang perang minana nila sa kanilang ina. Ayaw raw kasi itong ibigay ng kanilang tiyakin. Ang ama ng magkakapatid may iba ng pamilya. Nang magkakarap ang magtitiyakin, dito na nabulgar kung saan napunta ang pera ng magkakapatid na aabot sa 1 milyong piso. Yung pera ang binabanggit nyo sa akin, nakanino po ngayon ito? Nasa kanya po. Nasa amin lang po yung mga passbook pero hindi niya naman po binibigay yung pera. Pagka sabi namin, withdrawin na po namin lahat para po mailipat na sa pangalan namin. Ayaw niya pong ibigay. Ayon sa tiyahin, bahagi daw ng perang pinag-uusapan ay pinambayad sa mga utang ng yumaong ina ng magkakapatid na si Dolores. At ang iba naman ay ginamit para ipaayos ang kanilang bahay. Unang-una ma'am, ano ba nangyari dito? Nasaan ho yung pera? Magkano ho yung perang nalikom ninyo mula ko doon sa loting pinagbentahan po? Isang 250 at saka isang 750. So magkano ho ito? 1M. Nasa 1 milyon ho ito? Opo. Nasaan po yung 1 milyon na ito ma'am? Yung 250 na nauna, ipinambayad ko sa 150. So may natirang 100K. Aha. Yung 100K na yon ay ginamot namin doon sa bahay. Pinampagawa namin, pinampaayos namin ang bahay nila. Opo. Tapos, yung sumunod na naibenta na 750,000, Okay. Itinabi ko yung 600,000 para sa kanilang tatlo. Opo. Tapos, yung remaining, 150. yung 150, ginastos din namin. Okay. So meron tayo dapat na cash on hand na 600,000. Opo. At binabanggit nyo sa amin, ito po ay hinati nyo dito sa 3 magkakapatid. Oo. Bali, tagda 200,000. Nasaan po ito ngayon, ma'am? Yung kay Christian, dahil may nanghiram sa kanya, naipahiram namin yung 150. So may remaining siya sana sa bangko na 50,000. Oh, yun sa 2 bata pa ho. Yung kay Isabel, nasa kanya din yung bank book. Oh. Yung kasi, dahil nga nakita ko na hindi kumikita siya ng maayos, dahil nakaplano ako na pag-aralin sila. So may ano sa ako ng sa ng dollar account. Opo. Investment. Aha. So dahil nakita ko na mas maganda yung magiging tubo niya, ipinasok ko. Kinonsultan nyo ho sa bata yun? Opo. Hindi ko naman po alam, basta may passbook na po ako. Kasama kita, di ba? Sino nakapirma? Hindi ko nga alam yung ano ko dyan eh. Nasaan po yung 200,000? Asa nung pagpapatunay na ito po'y nakalagak ngayon sa investment? Meron po silang ibinigay na parang hard copy. Dala nyo po ba ngayon yun? Hindi ko po nadala. At nang talungin kung ibabalik niya ang pera, ano po naman ngayon ang gusto nyong mangyari sa sinasabi nyo ho? Ganito, sir. At that time, hindi ko po kinuha yung para sa akin. Kasi ang katwiran ko po, kailangan ko isekti silang tatlo para makapag-aral. So, ibinaliwala ko yung sarili ko
para magkaroon sila ng pagkakataong mag-aral. Okay. Ngayon, kung sasabihin po nila na kukunin nila yon, kukunin ko rin po yung akin. So kung Bigyan po nila ako. Mhm. Dahil ako napakahirap nun eh. So kung ang hinihingi nila 600,000, sa inyong palagay, magkano na lang ho ang makukuha nila? 30,000. Ang matitira ho sa kanila, 30,000. Tag 30,000? Hindi, 30,000 lang. Tag 15,000 na lang ho sila. Hihingin ko lang po yung panig nila. Ano masasabi mo rito? Ba't ganun nangyayari? Ano yun? Eh, pera namin yun eh. Kwentahin mo, hindi, tanong ko nga sa'yo, kayo ba nagbenta? Hindi, ano mo, pera lang pala gusto mo. Pera-pera ka na lang pala. Pera ka lang pala. Wala ka nang Ang galing mo iniisip eh. magsalita ngayon ng pera-pera. Hindi ba kayong pera-pera? Baligtad, ikaw. Oo. Ikaw yung baligtad. Pera-pera Di ka ba eh. kayo ang pera-pera? Kasi kung ako ang pera-pera, dapat sa pagkabenta ko pa lang ng lupa, kinuha ko na yun. Bakit ko kayo sinafety? Eh, kasi mukha kang ang pera eh. Sa akin, hindi ako papayag na gano'n. Pwede yan. Nandiyan pa rin, pero papangalan na sa amin. Pero hindi namin gagalawin yan. Papatunayan namin na hindi namin gagalawin yan. Kaya ko kayo? Hindi ko, sir. Bakit ho? Pinaghirapan ko po ito eh. Sininop ko po ito para sa kanila. Walang pwedeng makialam, walang pwedeng makinabang, Kasi hindi sila lang. Ba't namin i-withdraw niya? Para magkaliwanagan ng tatlong magkakapatid at ang kanilang tiyakin, isinangguni namin ang usapin sa isang legal expert. So I will attempt na paliwanagan kayo kung ano ba yung batas and hopefully magkasundo tayo kung ano ang pinakamagandang gawin. Ang problema, ang pagbenta ni Ana Marie ng mga lupain ng kanyang namayapang kapatid, hindi dumaan sa tamang proseso. Sa batas po kasi, kahit mag-asawa, kahit magkapatid, kahit mag-ina, mag-ama, kailangan mag-comply sa legal requirement. Di ba? Halimbawa, ako, hindi ko pwede ibenta lupa ng tatay ko kahit meron siyang pahintulot. Kailangan siya pumirma. Kasi kung ako lang ang pipirma, wala akong bisa sa batas yun eh. At nang magkakwentahan na, lumabas na sa 1 milyong piso, 150,000 pesos daw ang ibinayad niya sa mga utang ng namayapang kapatid. At naglabas rin daw siya ng 134,500 pesos para ibayad sa ibang utang ni Dolores. So may naiiwan pa dapat na 715,500 pesos para sa kanilang magkakapatid. Ganun po ba? Opo. Tatanong ko lang po yung kamukha nung di po ba may nagdagdag ako ng pagkakabenta? Kasi kung tutuusin po, attorney, hindi naman magiging ganyang kalakihan. Kung hindi po ako, hindi ko ginawa yung pagbebenta ng ganun. Gusto niyong makakuha ng tinatawag na broker's commission. Opo. Bilang kayo ang nag-broker. Ang problema lang, nung gawin ho nyo itong transaksyon na to, 2019, meron na ho tayong batas eh. Para maging entitled ka sa broker's commission, kailangan licensed broker ka. At kapag hindi ka licensed broker at mangungumisyon ka, pwede kang makulong. Sa akin, paubayan nyo na kasi pwede nyo naman i-giit, diba? I-hold nyo yung pera, pero kung ang basis nyo para hawakan yung pera na tingin nyo, dapat nyong natanggap, diba? Kasi effort nyo naman, totoo naman, di naman natin tinatanggi. Kaya lang, pwede naman kayong balikan nga ng paglabag. RA 9646. Sa ilalim ng batas, ang mga anak ang isa sa unang tagapagmana ng mga ari-arian ng namayapang tao. Sa sitwasyon na ito, na kina Christian, Christine at Cristel ang karapatan na hawakan ang perang nanggaling sa property ng kanilang yumaong ina. Ang pera nyo, hawak nyo. Hawak po namin. Hindi ibang tao. Apo. Ha? Okay. Pwede po ba nasasama ako sa bangko just to be sure? Na makita ko lang na Okay lang. naka-deposit talaga sa kanila. Tama yun. Yun. Ayun pala eh. Nitong May 17, nagkita-kita sa bangko ang magtitiyakin. Sa 600,000 pesos na kabuang halaga ng mana, 200,000 pesos ang nailipat na sa pangalan ni Christian, habang 400,000 pesos naman ang tuluyang nabawi ni na Christine at Cristel. Wala akong balak na kahit anong masama kasi kung tutuusin, di ba, pwede kong nilusaw yon gaya na sinabi ng attorney. So, mapatutunayan na wala akong inintensyong masama sa kanila. Ito na yung ebidensya na talagang wala akong kinuha ni Singkon para sa kanila. Sa usaping mana, tandaan na sa ilalim ng batas, iisa lang ang katotohanan. Follow the bloodline. Iyan ang tanging makapagsasabi kung sino ang may lubos na karapatan sa anumang kayamanan.